Doon kasi sa hearing tungkol sa mga illegal na pogo, mariing binanggit na itong si Congressman Jinky Luistro na ang pinagmula ng lahat ng ito, yung illegal na pogo na yan, ay erang si Digong. Kaya naipit din si Harry Roque dahil nung panahong yon, siya ang spokesperson nga na itong si Digong. At bilang lawyer daw, kung meron ka na pala talagang nakita na hindi tama, lalo na sa punto ng iyong or within your workplace, ay dapat ka nang magsalita. Yun pala ay katungkulan, yun pala ay responsibility ng mga lawyers. Kung ano man ang kanilang tungkulin tungkol sa bagay na yan, siguro ay nasa kanilang oath na yon, 'di ba? Anyway, sabi na nung si Digong naman, banat kay Jinky Luistro, if you want to be a moral person, ilahat mo na daw. Lahat ng gambling, wag lang daw pogo. Gago talaga daw si Digong. Magantay ka. Ano sa tingin mo? Hindi nilalabanan ng mga katulad ni Congresswoman Jinky Luistro ang iba pang mga illegal na gawain, illegal na sugal? Ganon din po yan. Pero ang usapin kasi dyan ay yung mga illegal na pogo. Huwag niyo pong ilikaw ang usapin. Huwag niyo pong ilikaw ang issue. Ito talagang si Digong, ano ho, huwag lang daw pogo. How about the wedding? How about itong um, masyaw all over the Philippines? Ano masasabi mo? Why are you just concentrating on pogo? Bakit daw naka-concentrate lang sa pogo? Okay, damuhong ito. Karami diyang masyaw, wedding. Why? Ano dyan sa Pogo? Bakit ka magpabida dyan sa Pogo? So binabanggit na nung si Digong na ang isang katulad ni Congressman Jinky Luistro, kung naalala niyo po siya, napakagaling, nakahanap nga daw ng katapat itong si Harry Roque. Pabida daw. Yan. Ganyan kasi dito sa atin, ano ho, itong mga diehard talaga sa pamumuno na itong demonyong mamamatay tao na ito. Ganyan ang mga linyahan, pabida, paepal. Lalo na po doon sa mga taong nagtatrabaho ng tunay, katulad nga ni Congresswoman. Paepal, pabida. Yun ba ang nakikita mo, Mr. Digong, sa isang katulad niya? Siguro sa puntong ito dahil hindi mo akalain na masasapawan ang isang Harry Roque na itong baguhang congresswoman. First termer, yun yung sinasabi na si Harry Roque. So parang siguro hindi nila inakalang first termer yan nasa kongreso pero ganyan kagaling at ganyan katapang. Luistro also pointed out that the term online gaming was not included in Republic Act number 9487. Grabe yung kanyang mga banat, lahat ay may basihan. Hindi lang basta-bastang salita, hindi katulad ni Harry Roque na basta lang may mairason, basta lang may istorya at may maikwento. Kasi ang sabi madalas ni Harry Roque, importante daw dito ay yung sa kanya, yung tungkol sa kanya. Hindi siya sasagot kung yan ay may kinalaman sa iba pang sangkot. Yan ang isang Harry Roque. Okay, which attended the PAGCOR charter and thus questioned its legitimacy under existing legislation. Ayan. Ayan ang nangyari. Pinayagan ni Digong dahil sabi nga ng mga natasan, ito daw kasi talagang si Digong ay tamad. Duterte is a lazy simple tone. Online gaming ang punto dito. Tama. Ano ang ginawa ni Mang Kanor? Tamad o walang kakayahang mag-source ng legitimate funds, kaya panay utang ang ginawa at inaprobahan ang POGO merely to get its hands on easy funds without really studying the pros and cons to the Filipino people and society as a whole. Kasi panay analog mindset ang nag-approve na pagpasok lang ng additional income ang nasa makitid niyang utak. Yun pala ang dahilan. At yan naman ay hindi lingid sa kaalaman ng marami sa atin na mag-generate nga ng fund
para sa ating bansa itong online gaming. Kaya, pabor na pabor si Digong diyan. At syempre, yung mga alipores ni Digong din ay todo suporta. Akalain mo, akalain mo talaga, sa dami ng naging krimen na may kinalaman sa Pogo, ano ho, ay dapat lang talagang parusahan yung mga taong katulad neto. At yung tinatawag nga ng mga main players ng illegal na Pogo dito sa atin. Sino ba yung mga yon? Nako, natural, isa dyan etong dating presidente. Good luck!